Magandang tanghali ho sa atin. Purihin ng Diyos sa panibagong o sa panghapong panambahan. Meron ho tayong again announcement before tayo mag-start. Ang ating Rebap Family Camp, it will happen by next month na, and may accommodation po ito. And for any questions and concerns, maaari lamang po tayo lumapit kay Deacon Josh and kay Brother Jeremiah and kay Sister Jam. Pag-pray din natin ito. And also, pag-pray din natin ang isang potential ministry, next ministry ng ating church. Ito ay isang drug rehabilitation center sa Alfonso. So, isama ho natin ito sa ating mga ipagdarasal. Naway matuloy ito at magamit ito sa pag-preach ng ebanghelyo. Bago ho tayo magsimula, Psalm chapter 95 says, "O come, let us sing, and let us make a joyful noise to the rock of our salvation." Mabasa natin ito sa Psalm 95. And sa ating pagtitipon sa tanghaling ito, naway mapaalalahanan tayo na lumapit tayo sa Diyos, hindi dahil ito ayon sa ating kabutihan o kakayahan, bagkus ay tayo ay lumalapit dahil tayo ay nagagalak sa kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya sa tanghaling ito, tayo ay lumapit sa Kanya ng mayroong pusong nagpapasalamat at gumagalang sa Kanyang kabanalan. Kaya inaanyahan ko kayong tumayo at umawit para sa ating opening hymn.
Diyos, our loving and gracious Father, and we praise you in this afternoon, and we come before you acknowledging that you alone are the Almighty, the Holy and Sovereign One, the Creator and Sustainer of all things, and from whom all blessings flow. And salamat o Diyos dahil sa inyong biyaya ay kami nakatagpo sa inyo, and because of your Son, Jesus Christ, His righteousness, and His finished work in the cross, made us able to gather here today as your people to praise you and to give thanks to you. At naway sa tanghaling ito, help us to focus our hearts and our minds away from any distractions, and help us to be mindful sa ordinansang ito na inyong pinagkaloob, na we take full advantage of this hour na kami makikinig as a congregation, as a people na tinawag nyo upang magsilbi ho sa inyo at magbulay-bulay sa inyong salita. Gabayan nyo ang mga kalalakihan na tatayo sa pulpitong ito, at naway ang ebanghelyo ay ma-preach sa tanghaling ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Creative.
tayo sa aklat ng Mateo, Kabanata 22, Matthew chapter 22, mga talata 1 hanggang 22. Matthew 22 Matthew 22 verses 1 hanggang 22. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng isang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan, pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop, at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawa ng masama at pinagpapatay. Kaya't nagalit ang hari, sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti. Kaya't napuno ng mga panauhin ang kasalan. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, ay may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pang kasal. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pang kasal? Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman. Sa labas doon ay ang pagtangis at ang pagngangalit na mga ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Pagkatapos ay umalis ang mga Pariseyo at pinag-uusapan nila kung paano siya mabibitag sa kanyang pananalita. Kaya't sinugo nila ang kanilang mga alagad sa kanya kasama ng mga Herodiano na nagsasabi, Guro, alam naming ikaw ay tapat at itinuturo mo ang daan ng Diyos ayon sa katotohanan at wala kang pinapanigang sinuman sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano sa palagay mo? Matuwid bang magbuwis kay Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang kasamaan. Sinabi niya, bakit ninyo ako sinusubok, mga mapagkunwari? Ipakita ninyo sa akin ang salaping pambuwis at dinala sa kanya ang 1 denaryo. Sinabi niya sa kanila, kaninong larawan ito at ang nakasulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Nang marinig nila ito, ay namangha sila, kanilang iniwan siya at sila'y umalis. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay parang isang kasalan
inaanyayahan din ang mga tao na sila ay lumapit sa hari na mga hari at Panginoon ng Panginoon. Walang iba kundi si Jesucristo. Maaring ang lahat ay magtungo sa kasalang ito, ngunit hindi rin sapat na ikaw ay naririto lamang dahil kailangang masiguro na ikaw ay nakadamit ng katuwiran ng Panginoong Jesucristo. Kaya kaibigan, kung hindi pa nakadamit sa iyo ang katuwiran ni Kristo, lumapit ka sa Kanya, pag-isihan mo ang iyong kasalanan, at manampalataya ka dahil siya lamang ang tanging tagapagligtas. Saglit tayo manalangin. Aming Diyos, muli kaming dumudulog sa iyo, nananalangin kami bilang isang iglesia. Salamat Panginoon sa leksyon na aming natutunan sa scripture reading. Salamat dahil itong wedding banquet na ito ay kami bilang iyong mga taong tinubos ay kabilang kami rito at kami nakikipista kasama ng iyong anak na si Jesucristo. At nawa o Diyos, ang mga kaibigan namin, mga anak namin, mga mahal namin sa buhay, mga nakikinig sa mga sermon na pinapangaral sa pulpitong ito, nawa o Diyos ay maging sila'y tumugon ng may pananampalataya at makipista rin sila dito sa kasalan kung saan iniimbitahan mo ang sino man na lalapit sa iyo ng may pagsisisi at pananampalataya. Nawa o Diyos, ito po ang maging tugon ng mga nakikinig po sa amin. At muli po kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa pagsama niyo po sa amin kaninang umaga, sa pasimula pa lang po sa aming Sunday School hanggang sa morning worship. Nakita po namin ang pagsama po ninyo, ang presensya ninyo na lumulukob sa amin kung paano kinausap niyo po kami. Pinagpala niyo rin kami kanina, O Diyos, sa aming lunch fellowship. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya ng iyong anak na si Jesucristo na sumasa amin. At aming dalangin, O Diyos, na muli nawa ipagkaloob niyo po ang presensya ng iyong anak na si Jesus sa pagtitipon namin ngayong hapon. Nawa maitaas namin muli siya, madakila po namin siya, makita namin ng mas malinaw palalo ang kanyang mga gawa sa krus, nang sa ganun ay mas lumalim ang aming pagsamba sa Kanya. Malugod nawa kayo, O Diyos, sa aming pag-aawitan, sa aming paglapit sa iyo sa panalangin, sa aming pakikinig. Malugod ka nawa, O Diyos, na kasangkapanin ang lahat ng ito, nang sa ganun ang mga puso namin ay mas totoong sumamba po sa inyo. At nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa pagsustain ninyo sa aming mga pisikal na katawan ngayong hapon at narito kami na muling sasamba. Batid po ninyo, O Diyos, ang aming frailty, ang aming weakness. Alam po ninyo na kami mga pagod sa isang linggo, iba sa amin ay nakakaramdam ng antok ngayong hapon. Ang dalangin namin, O Diyos, iwaksin niyo po lahat ito. Bigyan niyo po kami ng alertness ng isip, marinig namin ng buong focus ang iyong sermon pagkat dito ka mangungusap, Panginoon, sa amin. Bawat isa nawa, O Diyos, na nandito sa pagtitipon ay wala pong malagpasan ng grasya. Lalong-lalo na, O Diyos, ang gagamitin yung tagapangaral ngayong hapon. Mahina po siya, wala po siyang kakayanan, wala siyang sapat na kaloob para sa trabahong ito. Kailangan niyang umasa sa grasya na pinagkakaloob po ninyo. Nawa, O Diyos, sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral ng iyong salita, ikaw ang mapapurihan, ma-reveal sa amin ang greater degrees of glory of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa lahat ng bagay na ito, O Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po muli ay tumayo at umawit.
Sa isa po sa mga sermon ni Dr. R.C. Sproul, ang namayapang Presbyterian theologian, meron siyang isang binanggit doon na kaganapan na noon daw sa Amerika ay nagkaroon ng controversy yung mga theologian patungkol sa doctrine of justification by faith. Yun yung pinag-aralan natin last Lord's Day sa afternoon worship. So yung mga theologians daw sa Amerika nagkaroon ng controversy about justification by faith. And unfortunately, nasangkot si R.C. Sproul dun sa controversy. So, para ma-resolve nila yung problem, nag-hold sila ng meeting kasama yung mga theologians na ito, diniscuss nila yung mga disputes about sa justification by faith. At kunento ni R.C. Sproul doon na meron daw isang theologian na sabi niya, si Martin Luther daw hindi daw mag-a-agree sa tinuturong justification by faith ngayon in comparison sa justification by faith na tinuturo niya noong 16th century. Tapos, nung sinabi daw ng isang theologian yon, sumagot yung kabila, sabi niya, that's your problem. You're too focused on the 16th century gospel. So sinagot siya, yung problema sa'yo, masyado ka nakafocus sa 16th century, modern time na ngayon. Sumagot daw uli yung unang nagsalita, sabi niya, you don't get it at all. I could care less about 16th century. It's not the 16th century gospel I'm interested in defending. It's the first century gospel that I'm concerned about. So sinabi niya na, hindi, di mo nag-intindihan. Wala akong pakialam sa gospel ng 16th century. Ang concern ko dito, yung gospel ng first century. Ayun ang at stake ngayon. So, nakita natin doon sa dialogo na yon na ang dapat nating maging concern is yung purity ng gospel, kung gaano ba siya kapuro noong unang siglo. At kung titignan po natin yung philosophy ng mga Protestant reformers 500 years ago o kahit ng mga 700 years ago pa, kahit yung philosophy ng mga nagsulat ng Creeds and Confessions po natin, meron silang overarching principle, philosophy, kung paano nila finormulate ng kanilang mga writings. Ito po yung tinatawag na ad fontes. Pag sinabi po nating ad fontes, from the source. From the source. Ibig sabihin, naniniwala sila na para makita natin yung undiluted message, yung message of the gospel in its purest form, kailangan natin bumalik dun sa simula kung paano siya ipinangaral nung una. That we will track the purity of the gospel by going back to the first century gospel of the first century church. Kaya po, ngayong hapon, nais ko pong magkaroon tayo ng Ad Fontes series sa mga susunod na buwan o baka taon tayo abutin. Magsisimula po tayo ng series sa pag-aaral sa aklat ng mga gawa, Book of Acts. So, inaanyayahan ko kayo, buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng mga gawa, Kabanata 1. Basahin po natin yung unang tatlong talata. So, Acts chapter 1, verses 1 to 3. Pangunahan ko po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. O Teofilo, sa unang aklat ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula, hanggang sa araw na iakyat siya sa langit, pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Hingin muna natin ang tulong ng Panginoon sa pag-aaral po natin. O Diyos, narito po muli kami sa iyong salita at hindi po namin minamalit ang iyong salita. O Diyos, batid namin ang aming kahinaan sa pag-unawa nito. Kaya kaawaan niyo po nawa kami lahat. Ipaunawa niyo po ito sa amin ng may kalinawan at amin lakaran ito. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So ngayong hapon, mga kapatid, ito pong pag-aaralan natin magsisilbing prologue o introduction ng pag-aaral po natin sa Book of Acts. So itong sermon po ngayon, magbibigay po tayo ng focus sa general overview ng contents and purposes ng Book of Acts, although hindi po ito exhaustive. Ngayon, sa original Greek manuscripts, yung title po ng book na ito ay Praxis. O ibig sabihin po nun, acts of. Pag sinabi kasing praxis sa Greek, ang yung idea niya is great feats o great accomplishments.
So, ibig sabihin daw sa original manuscript ng book na ito, mga great accomplishments. Kaso may nakarugtong kadalasan Tignan niyo yung mga Bible ninyo. Nakalagay ang mga gawa ng mga apostol. So, can we say na great accomplishments of the apostles, itong book na ito, na parang sila yung dakila, sila yung great people na naka-accomplish ng mga bagay-bagay at wala sa Diyos yung focus. So, yun yung titingnan natin. So nabanggit ko na pinapangalanan siya na Acts of the Apostles usually sa mga Bibles po natin. Hindi ko naman sinasabi na makasalanan na Acts of the Apostles yung title ng book na ito. Pero may mga theologian, ang tawag po nila sa book na ito, hindi po Acts of the Apostles. Ang tawag nila dito, Acts of the Holy Spirit. Bakit kanyo? Kasi dito daw po sa book na ito, dito daw po nag-inaugurate, officially, nag-start na yung ministeryo ng Holy Spirit. Natatandaan ninyo sa 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, ministry ni Jesucristo yun sa lupa for 3 years, di ba? Account ng mission, ng ministry ni Jesucristo. Kaso sa dulo ng Gospel, namatay si Jesucristo, nabuhay muli at umakyat sa langit, right? Ngayon, sa Book of Acts, hindi na nila kasama si Jesucristo dito sa lupa. Ang makikita na natin dito, yung simula daw ng ministry ng Holy Spirit, kasi doon pa lang sa gospel, sinabi na ni Jesucristo na pagbalik niya daw sa Ama, mag-iiwan daw siya ng kahalili, ng comforter, and Holy Spirit po yung tinutukoy ni Jesucristo. At ito na, sa Book of Acts, wala na si Jesucristo, nasa langit na, ang kasama na nila, Holy Spirit. So, hindi daw dapat Acts of the Apostles to. Dapat daw ang title, Acts of the Holy Spirit. And tandaan natin, pinangako po ni Jesucristo ang banal na Espiritu sa dulo ng Book of Luke. Actually, dito pa lang sa Book of Acts, pinangako na yung pagdating ng banal na Espiritu. Hindi natin binasa ito yung verse 4. Basahin natin verse 4, sabi dito sa ESV, Jesus ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. So sabi ni Jesus, wag muna kayong umalis mga apostol. Sabi niya, wag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo yung pangako ng Ama. Ano yung pangako ng Ama na yon? May kita natin sa verse 5. Sabi, the Holy Spirit, not many days from now. So pinangako, wag muna kayong umalis ng Jerusalem. Hintayin ninyo yung pagdating ng Holy Spirit, not many days from now. So, malinaw, gawa ito ng Holy Spirit. Yung iba pa tawag, the autobiography of the Holy Spirit. At least yun yung pinopropose ni R.C. Sproul. Yung iba naman, ayaw nilang tawagin ito na the acts of the Holy Spirit. Gusto nilang tawagin acts of God the Father. So, ayaw Holy Spirit, God the Father daw. Kasi, sinabi ni Apostol Pablo dito sa Acts chapter 17, verse 24 to 25. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo nung nandun siya sa Mars Hill. Kaharap niya yung mga philosopher doon sa Athens. Sinabi niya, the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. So sinong focus? God the Father, who made the world and everything in it. So sinasabi ng iba, hindi Holy Spirit yung focus dito. Ang focus dito, si God the Father pa rin. Kaya dapat, hindi ito acts of the Holy Spirit, hindi acts of the Apostles, dapat ito acts of God the Father. So yun yung argument ng iba. Yung iba naman, gusto itong tawagin acts of Jesus Christ. O Trinity, no? Acts of the Holy Spirit, acts of the Father. Iba naman gusto, acts of Jesus Christ, dahil daw, ang focus daw ng libro na ito is the apostles' testimony of Jesus Christ post-resurrection. Makikita natin dito yung mga serye, mga tagpo, kung saan yung mga apostol naninindigan na nabuhay muli si Jesucristo. They bear witness sa resurrection ni Jesus Christ. Pero mga kapatid, kung nakita ninyo yung banner natin sa Facebook, ang title po ng sermon na ito, nilagay ko, The Acts of Christ, the Resurrected King. I think ito yung mas faithful na title ng book. In my opinion, kaya binigyan ko ng title ang sermon na ito, The Acts of Christ, the Resurrected King. Dahil po mga kapatid, convinced ako na ito po yung pinaka-fitting na name sa book na ito dahil ang sentral na mensahe ng libro na ito
ay patungkol kay Hesukristo na nabuhay muli. Hindi lang basta tungkol kay Hesukristo na nabuhay muli, kundi si Hesukristo na nabuhay muli, nakaluklok sa trono ng kanan ng kanyang Ama bilang isang nananagumpay na hari. Kaya Christ, the resurrected King. And makikita natin dito yung truth na ito and its unscalable impact to the church militant. Pag sinabi nating church militant, yung iglesia na nagkakatipon pa hanggang ngayon. Dalawang klase kasi iglesia eh. Church triumphant, sila yung nasa kapiling na ng ating Panginoon. Church militant, tayong mga narito pa. Kung paano pinakita nila yung unscalable impact nila. Pero pag-usapan natin yan mamaya ng mas madiin. Ito po yung mensahe na nais kong i-deliver sa inyo ngayong hapon. Jesus, the resurrected King, mandated His church to continue the mission He had begun until He returns. Ulitin ko, Jesus, the resurrected King, mandated His church to continue the mission He had begun until He returns. Sa Tagalog, si Jesus, ang haring nabuhay maguli, ay inatasan ng kanyang iglesia na ipagpatuloy ang misyong kanyang sinimulan hanggang sa siya ay muling bumalik. Ngayon, sa paanong manner po natin makikita itong mandate na ito, kung paano ba ito nag-progress to the church in antiquity? Sa apat na bahagi po, huwag kayo ma-intimidate, maiksi lang yung apat na bahagi na ito. So una, titignan natin the author. Pangalawa, the audience. Pangatlo, the agenda. And yung pang-apat, the absences. So una, tingnan natin. Again, ulitin ko overview po ito ng Book of Acts. Una, tingnan natin, the author. Sino nga bang nagsulat ng Book of Acts? To be fair, mga kapatid, wala pong binanggit sa Book of Acts sino yung author. Di ba yung ibang mga letter, merong introduction, di ba? Paul, the apostle of Jesus Christ, bondslave. Apostle Peter. Pero ito po, nagsimula siya, walang nagpakilala kung sinong author. Pero, ano po yung common na knowledge natin kung sinong author? Si Lucas, yung nagsulat ng Book of Luke sa 4 Gospels. So, although wala tayong pangalan na mababasa dito sa libro, claiming kung sino yung author niya, meron po tayong mga solid evidences para mapakita sino yung responsable sa pagsusulat ng libro na ito. So meron tayong tatlong argument para patunayan na si Lucas ito. Una, meron tayong historical argument na indeed it was Saint Luke. Kasi po, according kay Irenaeus, kay Clement of Alexandria, kay Origen, Tertullian, Eusebius, and Jerome, ito yung mga church fathers, lahat po sila sa writings nila, they are affirming na si Luke pong nagsulat ng Book of Acts. Hindi po ibang theologian, hindi ibang church father. Nagpapatotoo sila na si Lucas po ang nagsulat ng aklat na ito. Isa pa, lumabas po dun sa Muratorian Canon, ito po yung listahan ng mga New Testament writings na na-craft ng 170 to 200 Anno Domini. Ito po yung listahan ng mga authentic books of the scripture. Nalista po doon yung Book of Acts at ang nakalagay na author ay si Lucas. Okay, so 150 years pa lang halos mula na namatay si Kristo, nandun na po ito sa Muratorian Canon. So yun yung historical argument natin. Pangalawa, observational argument. Ngayon, kagaya po dito sa Gospel of Luke, tandaan niyo, siya din nagsulat ng Gospel of Luke, 'di ba? Pangalawang aklat niya na 'to eh. At kagaya po sa Gospel of Luke, gumagamit po kasi yung Book of Acts ng mga medical terms. At gumagamit siya ng polished Greek. Wala pong writer sa New Testament ang gumagamit ng napaka-educated level of Greek. Kasi si Pablo hindi ganun mag-Griego, lalo yung mga apostol kasi hindi naman sila nakapag-aral talaga ng formal Greek. Meron lang pong isang author, tanggalin natin yung Book of Acts, may isang author lang na gumagamit ng polished Greek. Yung refined Greek. Alam niyo po sino? Si Lucas lang. At kung paano yung lengguwaheng polished Greek sa Book of Luke, ganun din yung makikita natin dito sa sa Book of Acts. At hindi lang yun, gumagamit din siya ng several medical terms dahil nga alam natin na physician po itong si Lucas. So, historical argument, observational argument, lastly, meron tayong internal argument proving na si Lucas pong nagsulat nito.
ilang beses po dito sa Book of Luke, ginagamit yung we statement ng writer na sinasabi niya, nakasama daw niya si Apostle Paul dun sa mga mission trip na I am together with Apostle Paul, kasama niya daw si Apostle Paul dito sa barko na ito. And pag pumunta ka dun sa mga sulat ni Pablo, ang sinasabi niyang kasama niya, si Lucas. So clear, di ba? Nagsasabi yung author na kasama niya si Pablo, nagsasabi si Pablo na kasama niya si Lucas. Therefore, internal argument natin, internal proof natin, si Lucas nga ito. It was Luke indeed. Ngayon, sino nga ba tong author na to? Sino si Lucas? Since convinced na tayo na si Lucas yung author, sino nga ba siya? Hindi po Hudyo si Lucas, isa po siyang Hintil. At lalong higit, hindi po siya apostol. Hindi siya kasama sa 12 apostol, hindi nga siya na kilala na apostol para sa mga Hintil kagaya ni Apostol Pablo. All throughout the book of the New Testament, siya lang po ang nakapag-ambag ng book na hindi Hudyo. Siya lang po yung nag-iisang Gentile writer. Si Luke, isa po siyang physician, scholar, writer, evangelist, missionary, and a famed historian. So napaka-decorated ng tao na ito, no? Overachiever itong si Lucas na ito. At according po sa secular studies, above the historians of the ancient world, kagaya po ni Tacitus, ni Herodotus, ni Suetonius, at ng aking beloved Josephus, sa lahat po ng ancient historians na ito, kinikilala po kahit ng secular world na si Lucas yung pinaka-reliable. Sa katunayan po niyan, si William Ramsay, isa po siyang British archaeologist, critic po siya ng Bible Hindi siya naniniwala sa Bible. So ang ginawa niya, nag-set siya ng isang goal na pupuntahan niya lahat ng mission trips ni Paul. Base sa testimony ni Lucas sa Book of Acts. Pupuntahan niya yung mga sinabi ni Lucas, lahat ng pinuntahan ni Pablo based sa writings ni Lucas para patunayan kung nagsisinungaling si Luke. At alam niyo po ba anong nangyari? He ended up being a believer. Kasi lahat ng sinabi ni Lucas patungkol sa mission trip ni Apostle Paul, na-verify po na itong Bible critic na ito na si William Ramsay. So, ganun po ka-accurate itong si Lucas. Narinig ko nga yung argument ni Dr. R.C. Sproul, sinabi niya, pag inatasan tayo na gumawa ng paper about a city in Japan, madali lang sa atin. Pupunta tayo ng library, i-google natin. Ngayon, may mga geo pictures na makikita natin yung lugar. Hindi natin kailangan pumunta ng Japan para makita yung specific na town na yon, right? Pwede tayong mag-AI, pwede tayong gumamit ng maraming mga resources para palabasin na parang nakapunta na tayo sa Japan kahit hindi naman. Wala pong ganun si Lucas. Wala po siyang resources. So, kung nagsisinungaling si Lucas, paano naging ganito ka-accurate yung kanyang mga accounts ng mga works ng Apostle Paul, ng mga apostles, lalong-lalo ni Apostle Paul? Kaya po, si Lucas kinikilala na exceptional historian of the ancient world. Pero, mga kapatid, ayoko naman masyadong bigyan ng papuri si Lucas in his humanity. Yung pagiging exceptional na theologian, exceptional historian ni Lucas, wala po yan sa kanyang education. Alam nyo, anong exceptional sa kanya? Kasi inspired po siya ng Holy Spirit. Si Josephus, si Tacitus, si Suetonius, hindi po ito inspired ng mga Holy Spirit Hindi sila inspired ng Holy Spirit. Pero si Lucas, hindi lang bilang historian, he is a believer at inspired ng Holy Spirit ng kanyang mga writings. So yun yung una, the author, si Saint Luke. Pangalawa nating tignan, the audience. Napakahalaga mga kapatid sa hermeneutics, yung tinatawag nating discerning kung ano yung intention ng author, magbibuild around tayo, we are interrogating the text. Napakahalaga yan dun sa mga may exposure sa training ng hermeneutics. Kailangan mong tanungin, sino yung nagsasalita? Saang lugar siya nagsasalita? Anong nangyayari nung sinabi niya yon? Sino yung first-hand hearers nung sinabi? So, ito din pong Book of Acts, hindi po tayo yung original recipient ng libro. Meron po siyang first audience. So, para makuha natin yung konteksto ng libro, kailangan natin tignan sino nga ba yung audience? Sino yung sinusulatan ni Lucas? Basahin niyo yung verse 1 ng ating teksto. Sabi,
O Theophilus. So, sino sinusulatan ni Lucas? Si Teofilo, o sa English, Theophilus. So, ano tong Theophilus na to? Tao ba talaga ito? Title ba ito? Grupo ba to ng mga tao? Now, pwede nating sabihin na general term yung Theophilus for Christians. Baka ang kinakausap niya, mga Kristiyano. Oh, my dear Christians. Kasi po, yung Theophilus, compound word po siya sa Greek. Theo means God. Phileo means loved. So, pwedeng yung Theophilus, Theophileo, pwedeng ibig sabihin, lovers of God, o mga nagmamahal sa Diyos. So, pwedeng sinusulatan niya yung mga Kristiyano, right? Pero ito, bumalik tayo dun sa unang book ni Luke, sa book of Luke, chapter 1, verse 1 to 4. Gusto ko pong buklatin ninyo yung mga Biblia ninyo doon. Book of Luke, chapter 1, verse 1 to 4. Si Lucas din yung nagsasalita dito eh. Sabi niya, "Inasmuch as many have undertaken to compile a narrative of the things that have been accomplished among us, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word have delivered them to us, it seemed good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, that you may have certainty concerning the things you have been taught." So again, sinusulatan niya pala sa unang aklat niya, si Theophilus din. So sinasabi niya dito sa Acts, sa second book niya, O Theophilus. Pero dun sa first book niya, ang sinusulatan niya rin, si Theophilus. Pero may pagkakaiba yung Acts 1 tsaka Luke 1. Sa Acts 1, sabi niya, O Theophilus. Sa Luke 1, sabi niya, Most Excellent Theophilus. May honorific. And sa ancient world po, hindi po natin binabanggit yung most excellent na honorific para sa general na grupo ng mga tao. Pag binigay po yung most excellent na tawag, usually sa isang makapangyarihang tao, politician, maaring sa gobernador. So, maaari nating i-conclude na itong si Theophilus na ito, hindi po ito grupo ng mga tao, hindi Kristiyano yung sinusulatan niya. May tao na Theophilus ang pangalan, sinusulatan ni Luke. At itong Theophilus na to was a very powerful man nung panahon po nila. Isipin mo, isang mataas, premyadong historiador katulad ni Lucas, isang doktor katulad ni Lucas, inatasan mo, kinomission mo na gumawa ng orderly account ng mga works ni Christ and works ni Apostle just for you, personalized. So, ibig sabihin, napaka-respected at powerful ni Theophilus. At tandaan natin mga kapatid, nabanggit ko to kanina, hindi po tayo first-hand witness. Hindi tayo yung original recipient ng text na ito. Ang original recipient mga kapatid, si Theophilus. Pero, let us not make any mistake about this. Hindi po ibig sabihin nun na hindi na para sa atin yung mensahe ng Lucas, ay ng Acts. Ibig sabihin po nito, sinulat ito ni Lucas to bear witness dun sa gawa ng Diyos through the lives of the apostles. Kaya nagbe-bear witness din po ito sa atin as believers in history. So nakita natin yung author, si Luke. Nakita natin yung audience, si Theophilus. Ngayon, sa pangatlong bahagi, tignan natin the agenda. Ano nga ba yung agenda ng libro na ito? Ano yung purpose kung bakit ito isinulat ni Lucas? And I want to propose to you, brethren, the agenda of this account is to provide a defense of what Christianity believes. Ito po ay apologetical book. It gives us an account to provide a defense of what Christianity believes. Tandaan ninyo dun sa first book niya sa Lucas, the Gospel of Luke, sinabi niya sa verse 1, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. Sinulat niya yung Book of Luke para sabihin sa mga Kristiyano kung ano yung ginawa at itinuro ni Hesus Kristo. At ganun din po dito sa Book of Acts. Parehas lang po. Sinulat niya rin ito, ngayon hindi na para magpatotoo sa gawa ni Hesus Kristo, kundi dun sa kaganapan ng iglesia through the apostles. So ano yung agenda niya? Bakit nga ba itong si Luke, he undertook to compile a narrative of things that have been accomplished. He wrote an orderly account, having followed all things closely for some time past. Ano pong reason?
so that you may have certainty concerning the things you have been taught. So ito yung goal niya sa pagsulat niya nito, para maging sigurado ka sa pananampalataya mo, that you may be sure of what you believe. Yun ang kanyang agenda. So, sinulat ito ni Lucas para patunayan firstly kay Theophilus na Theophilus, maging sigurado ka sa pananampalataya mo. Totoo itong si Jesucristo na nabuhay. Siya yung pinatotoohanan doon pa lang sa lumang tipan, dito sa bagong tipan. Nagkatawang tao itong Mesaya na ito. Si Jesus yun. At dito naman sa aking pangalawang sulat sa iyo, patotohanan nito yung mga patotoo ng mga apostol patungkol kay Jesucristo na aking itinuro dun sa aking unang aklat. Yun ang sinasabi niya kay Theophilus at yun din ang sinasabi po niya sa atin. Kung paanong gusto ni Lucas na tumibay ang pananampalataya ni Theophilus, na totoo ang kanyang mga pinaniniwalaan, ganun din ang objective ni Lucas sa atin na nagbabasa ng Book of Acts, na maging sigurado tayo kay Kristo na pinaniniwalaan po natin. So ang claim ni Lucas, this is history. Hindi po ito kwentong matanda, hindi ito urban legend. Real events po ito. Ang Book of Acts, mga kapatid, hindi po ito allegorical book. Hindi siya mystical stories lamang. Hindi ito mga kwentong matatanda, mga imbento, mga kwentong barbero. Alam niyo, mga kapatid, ito kasi yung nangyayari sa atin eh. Pag binabasa natin yung Biblia, parang ang layo-layo. Hindi natin ma-imagine na totoong nangyari siya. Pinipilit natin sa isip natin na totoo siyang nangyayari, pero meron pa rin nasa loob natin na parang malayong-malayo siya sa modernong panahon natin ngayon. Gusto pong labanan ni Lucas, gusto ni Lucas na tulungan tayong labanan yung pananaw na ganyan. Totoong event po ito. Ito yung purpose niya. This is real history. Totoong bumangon si Kristo mula sa mga patay. Totoong nandun na siya sa kalangitan, nakaupo sa trono niya at nagahari. At totoo na yung kaharian niya sa lupa ay umaabante sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Yan ang patotoo, yan ang claim ni Lucas. So, tingnan natin sa verse 2, ano yung mga truths na tinuturo ni Lucas dito. Sinabi niya, until the day when he was taken up, hanggang umakyat daw pabalik sa langit si Jesucristo, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. He presented himself alive to them after his suffering, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. So, nakita ninyo yung emphasis ni Lucas dito sa verse 2? Totoong nabuhay muli si Jesucristo. Buhay siyang kasama namin. 40 days namin siyang kasama. Sinabi nga, buhay siyang nagpakita. Kasi may view na nung namatay daw si Jesucristo, nung nabuhay siya muli, spirito na lang daw siya. Yung katawan niya nandun, nakahimlay. So, nung 40 days na kasama nila si Jesucristo, spirito na lang yon. Hanggang bumalik siya sa langit, spirito siya. Wala na yung katawan niya. Kasi naalala nyo, di ba, before incarnation, si Jesucristo is a spirit. Tapos nag-take siya into the form of a flesh sa incarnation. Pero wala na yung incarnation na yun, nanalify na yun, kasi nung nabangon siya mula sa mga patay, espiritu na lang uli siya. May view po na ganyan. Pero tignan nyo yung emphasis ni Lucas, sabi niya, buhay siyang nagpakita sa amin. Pati dun sa Book of Luke, sa dulo na, pag nakita ninyo, kumain pa nga siya ng isda eh. Meron bang multo na kumakain ng isda sa harap ng mga apostol? Walang ganun. So nakita natin, ito yung testimony ni Lucas para patunayan sa atin na totoo yung ating pananampalataya. So, itong book na ito, isa sa kanyang mga agenda, ipakita sa atin how the apostles and believers were really convinced that Christ rose from the dead. How they faithfully lived out His commandments, how they continued the mission, the Great Commission of Jesus Christ, at makikita natin dito yung unfolding ng drama of the church in obedience to His resurrected King, Jesus Christ. Hindi po neto ikukwento lahat ng tagpo na nangyari sa mga apostol. Mga selected scenes lang siguro, hindi lahat, pero yung mga serye, yung mga tagpo na naisulat po dito, mga apostolic witness po ito to the kingdom of God here on earth. Para patunayan sa atin na hari si Jesucristo. At nandito na yung kaharian niya. Yes, nandun siya sa langit, pero yung kaharian niya nandito, existing and progressing through His church.
Tingnan ninyo yung verse 3. When Christ appeared, sinabi, He is speaking about the kingdom of God. So nung nandito pa si Jesucristo for 40 days, kasama ng mga apostol, ano yung message ni Jesucristo? Health and wealth? Hindi, wala siyang ibang message. Ang message niya, the kingdom of God. Na nandito na yung kaharian ng Diyos. He was preaching the kingdom of God, and that kingdom is at hand. That He is already reigning on earth from heaven, and how the church carried the message of the kingdom to this world. So ito po yung agenda ng ng Book of Acts na pag-aaralan natin. So the author, si Luke, audience, si Theophilus, agenda to preach the kingdom of God, and lastly, sa pang-apat na punto, its absences. Tignan po natin ito, its absences. Ibig sabihin ko sa term na its absences, alin yung mga hindi tinuturo ng Book of Acts. So, hindi lang natin bibigyan ng focus yung kanyang tinuturo, tignan natin alin din yung hindi tinuturo ng Acts. So, okay, this book is not showing us the church in its perfect form. Hindi po sinulat ang Book of Acts para ipakita sa atin yung perpektong anyo ng iglesia. Na ito sa Book of Acts, ito yung purest, ito yung the best, ito yung perfect church. Wala pong ganun. Ang perfect church nasa kalangitan. Wala pong church dito sa lupa na walang kapintasan. So wag natin titignan ng Book of Acts at sasabihin natin, dapat ganyan ang PRBC para perfect ang PRBC. Kasi dyan sa Book of Acts, yan ang perfect church. No. Hindi po tinuturo ng Book of Acts ang church in its perfect form. Tandaan ninyo, napakaraming masalimuot na kwento dyan sa mga iba't ibang tagpo na nangyari sa iglesia. Sa chapter 5, mababasa natin yung pagsisinungaling ni Ananias at ni Sapphira. Gusto nyo bang mangyari sa atin yun? Di ba't hindi? Si Apostol Pedro, di ba, mababasa natin yung kanyang ginawa dun sa iglesia sa Antioquia, yung kanyang hypocrisy. Kumakain siya kasama yung mga hintil, nung dumating yung mga Jew, biglang umalis. Para kunwari, di siya nakikisalamuha sa mga hintil. Tapos kinall out siya ni Pablo sa kanyang pagpapanggap. So, hindi lang mga followers, kahit yung mga apostol nga, may mga palpak dito sa book na to eh. Mababasa din natin doon yung naging problema sa leadership. Sa chapter 6, problema sa leadership, nagkagulo sa iglesia, at umusbong doon yung kanilang resolusyon na magtalaga ng mga diakono para sa kaayusan. Sa chapter 8, makikita din natin doon yung naging problema nila sa church membership. Naalala ninyo si Simon Magus? Tinanggap sa membership yun, binautismuhan pa, pero anong nangyari? Di ba gusto niyang bilhin yung Biblia para magawa niya yung mga, akala niya mystical practice yung Biblia. Tapos sinumpa siya ni Pedro na excommunicate. Take note, si Pedro pa yung nagbautismo at nag-accept sa kanya sa membership. Yet nagkamali sila, in-excom nila si Simon Magus. Sa chapter 15, nagkaroon din sila ng matinding doctrinal dispute doon dahil yung mga Jew, nung nag-join yung mga hintil sa kanilang iglesia, sa kanilang gathering, gusto ng mga Jew na ibalik yung mga hintil sa pagsunod sa Torah. At makikita din natin, samut-sari yung mga iglesia na nabanggit dito, pinadalhan po ni Apostol Pablo ng mga letters, rebuking them sa kanilang mga error. Ano ba yung mga iglesia na nakatanggap ng rebuke dito? Yung Church of Galatia, Corinth, Ephesus, at marami pang iba. So, ang punto ko lang, hindi po tinuturo ng Book of Acts ang iglesia in its purest form. So wag din po natin tanawin ng libro na ito, ang aklat na ito, na ganun ang kanyang pinupunto. Isa pa, this book is not purely prescriptive of what a local church must be. Naitanong to kanina sa Sunday School. Wag nating gawin na lahat ng mababasa natin sa Book of Acts, yan, kailangan nating gawin yan kasi nasa Book of Acts. Ito kailangan natin gawin kasi nasa Book of Acts. Ito araw-araw sila nagkakatipon. Gawin natin yan kasi nasa Book of Acts. May mga verses, may mga tagpo dito na dinidescribe lang yung ginagawa nila, hindi pinag-uutos sa atin. So, proper hermeneutics, proper ICGCs, makikita natin alin dito yung mga verses na dinidescribe ang church, dinidescribe ang ginagawa nila, at alin dito yung mga utos na applicable sa atin, prescribed talaga hanggang sa atin. Halimbawa ko sa inyo, sa chapter 3, chapter 2 to 3, makikita natin doon yung Pentecost, di ba? Yung nagkaroon sila ng dilang apoy sa ulo, tapos nagsalita sila sa iba't ibang lengguwahe. Pwede ba nating sabihin, nasa Acts yan, dapat gawin din natin yan sa worship service, may nagtatang sa gitna natin.
Hindi natin pwedeng sabihin yun. Dinidescribe lang yung kaganapan doon sa chapter 3. Hindi sinasabing gawin natin. Ganon din, yung nangyari kay Ananias at Sapphira, nabanggit ko kanina, di ba, binenta nila yung lupa nila tapos binigay sa church. So, gagayahin natin, benta natin lahat ng ari-arian natin, i-donate natin sa church. Para tayo, wala na tayong ari-arian. Pine-prescribe ba yon o dinidescribe lang? Yung bread and wine, araw-araw silang nag-bread and wine. Araw-araw din tayo maglo-Lord Supper, kahit may mga trabaho tayo, linggo nga lang tayo nagkikita eh. Yung kanilang pag-avoid sa pagkain ng mga dugo, ito medyo controversial to, pero I believe na hindi yun prescriptive, it's just descriptive. Hindi inuutos na huwag tayong kumain ng dugo. Dinidescribe lang yung kaganapan sa kanila, and I hope pag nakaabot tayo ng chapter 15, maklarify ko yung historical background niyan. So, hindi po lahat ng nandito sa Book of Acts ay prescribe. Yung iba po ay dinidescribe lang. So, moving forward po, ma-apply natin yan, yung proper discernment ng intention ng author sa pagsulat niyan. At isa pa, the New Testament church was in no way perfect. So, wag nating isipin na the New Testament church, the churches na makikita natin sa Book of Acts ay perfecto, pero mga kapatid, just because hindi sila perfecto, hindi na natin gagayahin ha. Kasi makita din natin na napakalapit nila dun sa tinatawag nating advontes. Napakalapit nila sa source of truth. Wala pa po sila masyadong distraction. Wala pa po sila masyadong challenges na kinakaharap natin ngayon. Kumbaga, kung proximity ang pag-uusapan, malapit sila kay Hesukristo kasi kakamatay lang ni Hesukristo, kakabuhay lang ulit, kakabalik lang sa langit. So, marami tayong makukuhang leksyon sa kanila dahil malapit sila dun sa pure gospel. Kaya kailangan natin silang pag-aralan. So, yon yung apat na bagay, the author, the audience, the agenda, and the absences. Ngayon, bilang conclusion mga kapatid, ano nga ba makikita natin dito? Una, let us preach the kingdom of the resurrected King, Jesus Christ. Alam niyo yung mga apostol dito sa Book of Acts, they turned the world upside down. Kung paanong 120 lang sila nung iniwan sila ni Hesukristo, by the end of the Book of Acts, hindi mo na mabilang. Di ba ano sinabi ni Jesus hanggang sa kaduluduluhan ng mundo, yun yung sinabi sa Great Commission eh. Alam niyo po ba sa Book of Acts, sa dulo nito, nakaabot sila ng preaching of the gospel sa Rome? During their time, yun yung center of the world eh. So in a way, na-fulfill nila yung Great Commission. So they turned the world upside down sa pamamagitan ng pagiging influential, sa pakikipag-partner sa mga political heads nung panahon nila, sa pagiging philosophical, pakikipagsabayan kila Zeno at sa iba pang mga philosopher sa Athens. Hindi po. They turned the world upside down dahil hindi po sila nangiwi in preaching the gospel of the kingdom of Jesus Christ. And if we, as a church, kung gusto din nating baliktarin ang mundong ito for God's glory, the same po ang ating mission. Let us preach the kingdom of the resurrected King, Jesus Christ. Hindi po tayo magpipreach purely about abortion, homosexuality. Well, di ko sinasabi na hindi natin i-call out yan. Those are sins. Pero hindi yan ang ating focus. Hindi yan ang agenda natin bilang iglesia. Ang agenda natin, isulong ang kaharian ni Hesukristo na makikita natin sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yan ang misyon ng iglesia noon at misyon hanggang ngayon ng lokal na iglesia po natin. Pero ano nga ba yung mensahe ng kingdom ni Hesukristo? The message of the resurrected King Jesus Christ. Simple lang. Christ lived in a perfect life for His people. Ni isang kasalanan, wala pong makikita sa Kanya, ni pagkaalam, ni awareness of sin. Wala pong alam si Hesukristo, and Christ drank the cup of His Father's wrath reserved for us. Na although perfect siya, hindi siya deserving ng hatol ng Diyos, and nevertheless, ininom niya yung kopa ng galit ng Ama para sa atin. At yun po ang nagdala sa kanya ng kamatayan. Dahil kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Nung kanyang sinalong kasalanan ng kanyang mga tao, siya'y nakaranas ng kamatayan. Pero napakadakila nitong hari na ito, na si Hesukristo, na hindi pwedeng maghari sa kanyang kamatayan. So anong nangyari? After 3 days, He rose from the dead. Nagpakita sa mga apostol. At siya'y umakyat doon sa langit, sa piling ng kanyang Ama, ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos at pinangako niya na balang araw, babalikan niya ang kanyang iglesia.
At dahil itong si Jesucristong Hari ay nabuhay mula sa mga patay, kailangan nating ipangaral yung mensahe ng ebanghelyo na ito. The gospel can be preached. Sinners can now be delivered. The church is now being established. Leaders are being chosen. Saints are now being edified. Though persecuted, and the gates of hell can never prevail against this kingdom that cannot be shaken. At yung kaharian po ng hari na ito na si Jesucristo, meron siyang demand sa lahat ng tao. At itong message ng ating ebanghelyo. The King reigning now, Jesus Christ, meron po siyang isang message para sa lahat. Submit or die. Susuko ka sa kanya ng may pananampalataya at pagsisisi o papatayin ka ng hari na ito. Huwag mong isipin na si Jesucristo pagbalik niya dito isa siyang maamong tupa. Hindi, isa siyang umaatungal na leon. Lalapain niya ang lahat ng sumasalungat sa kaharian niya. At kung hindi ka susuko sa haring parating na ito, ang kanyang espada ay magiging markado ng dugo, ngunit hindi ito dugo mula sa mga palad niya. Ito'y dugo ng sarili mong katawan. Papaslangin ka ng hari na ito kung hindi ka susuko sa kaharian niya. Ito ang mensahe na dadalhin natin sa mundo kung nais nating baguhin ito. Ito ang mensahe ng mga apostol at dapat maging mensahe ng iglesia. Let us see Christ as the resurrected King. Tandaan natin si Jesucristo nakaupo po sa kanan ng Diyos, reigning now. May ibang nagsasabi, tsaka pa yan, dadating pa yung 1,000 years, tsaka maghahari si Jesucristo. Future pa yon, tsaka lang maghahari si Kristo. Ngayon, hindi pa siya naghahari, tsaka pa yon. Kabaliktaran yan sa mensahe ng Book of Acts. The Book of Acts bears witness sa kasinungalingan na yan. Anong mensahe ng Book of Acts? Hari na si Jesucristo ngayon. Itong iglesia niyang magsusulong ng kanyang kaharian dito sa lupa. Huwag niyong hintayin na maghari si Jesucristo, naghahari na siya ngayon. At kailangan nating pasukuin lahat ng unbelievers sa kaharian na ito. Dahil pag hindi sila sumuko, papaslangin sila ng parating na hari. Yes, it's true na yung culmination, yung completion, the fruition of the kingdom of God in the future pa. But the reality is already here. The reality of the kingdom of God is now. So, the book of Acts goes on. Wag niyong sabihin sana na hindi ako cessationist, mga kapatid. Naniniwala ako sa closed canon, naniniwala ako na tapos na ang 66 books of the scripture. Pero in a sense, nagpapatuloy pong storya ng Book of Acts. Dahil tandaan ninyo, patotoo ito ng mga iglesia patungkol sa nabuhay muli na hari na si Jesucristo. At tayo bilang isang iglesia, nagpapatotoo din tayo kay Kristo Jesus na nabuhay muli, naghahari mula sa langit. Ngayon, kung may isusulat sa Book of Acts ang testimony natin as a local church ng Perseverance Reformed Baptist Church, kung maitatala ang ating testimony, kagaya ng pagkatala ng Antioquia, ng Galatia, ng Corinto, ng Pilipo, dito sa aklat na ito, kung may masasama ang Perseverance Reformed Baptist Church, maisulat kaya ito ni Luke in a good light? Maging mahusay na halimbawa nga ba tayo sa ating mga kapwa iglesia? Ano nga bang magiging tunog ng ating patotoo? Nawa matagpuan tayo bilang isang iglesia na sinusulong ang kaharian ni Jesucristo dito sa lupa, kagaya ng mga apostol. Nawa ang agenda ng PRBC may it be one with the ancient church, proclaiming the resurrected Jesus Christ as King. Saglit tayong manalangin. Aming Diyos, salamat po sa mensahe na aming narinig ngayong hapon. Ikaw po nawa, O Diyos, ang magpabunga nito sa aming mga puso. At nawa matagpuan kami, PRBC, na isang iglesia na isinusulong ang mensahe ni Jesucristo na nabangon muli sa mga patay at ngayon naghahari dito sa lupa. Salamat sa lahat ng bagay na ito, O Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tutugtog po uli ang hymno, dedicate po natin sa private prayer.